Ang Miami Heat ang team na gustong makaalis na ng number 8 at ayaw nang sumali sa play-in invitational. Naiinis na rin sa nangyari kay Tyler Hero na halos buong season injured. Uli siyang nakapaglaro January 15 pa. After din lang yon ng 5 games nung bumalik din siya galing injury. Wala pang definite timeline kay Hero kung kailan siya makakabalik. Nasa 11 games pa lang si Hero ngayong season na merong 4-7 record. Meron kasi siyang rib cartilage injury na nagpapahirap sa kanya. Nakalusot pa rin naman ang Miami Heat doon dahil hindi nila nabigyan ng contract extension si Hero noong nakaraang October. At hindi rin naman nila pinul yung trigger sa trade kapalit ni Ja Morant kasi ayaw nilang magbitaw ng isang first rounder. May total na 57 million sa kanilang salary cap ang Miami na hindi nila magamit. Isa doon si Terry Rozier na hindi nila ma-trade at hindi nila ma-waive. Si Tyler Hero injury ridden na halos buong season na. Kaya hindi ma-waive ng Miami si Terry Rozier dahil nanalo siya sa kaso sa NBA sa pamamagitan ng Player Association. Kapag winave si Terry Rozier, babayaran pa rin yung buong kontrata niya. Bigla kasing naging guaranteed yung kontrata ni Rozier. Imbes na nasa kalahati ng 26 million, buong 26 million ang ibabayad ng Miami na hindi naman nila napakinabangan. Kaya mas okay nang inteng matapos yung kontrata ni Rozier. Meron total na 17 players ang Miami. 3 ang two-way contract, 40 naman sa main roster, 12 ang nagagamit, yung isa nababangko pa. Kaya nasa total na 11 players ang napapaikot ni Coach Erik Spoelstra sa kanyang rotation. Parang natuwa pa si Coach Erik na all-star break na at makapagpahinga para makabawi sa second half ng season. Ang start kasi nila 14-7 no October, isa sa best offensive player. Pero nabe-break na kasi ng mga team yung offensive style nila. Sorry, mali, hindi pala offensive player. Best offensive team sa NBA nun dahil umaabot sila ng at least 130 points per game nung start ng season. Noong mga nakaraang linggo or buwan, nagkaroon ng Miami ng 15-20 record. Naging wake-up call pa sa Miami nang tinalo sila ng Jazz ng harap-harapan na nagtatank na nga yung team. Hindi pa nila tinalo. Nag-upgrade pa yung ibang team sa East, lalo na yung Knicks. Na-improve yung defense ng Knicks nang dumating si Alvarado, lalo na sa second unit. Ay dadating pa si Jeremy Sohan. Knicks ang pupuntahan niya based sa report. Merong pang 8-2 record ang Knicks sa last 10 games. Ang Boston naman nag-upgrade din kahit papano sa frontcourt. 7-3 record sila sa last 10 games. Ang merong hot streak sa East, Cavaliers. Dahil si Harden 3-0 na after ma-trade. Nasa 19 points, 5 rebounds, 8 assists, 45 and 42. Nasa 9-1 record pa ang Cavaliers sa last 10 games. Tinawag din ni Harden na overrated ang pagiging loyal after yan ng panglimang trade niya sa kanyang karir. Tinawag ni Harden na business pa rin kasi ang NBA at kahit maging loyal siya sa team, dadaan din yung pagkakataon na iti-trade siya. Kaya inunahan na ni Harden. Patungkol yon sa nangyari sa kanya sa Clippers. Ang isang reason kaya umalis si Harden sa Clippers ay hindi siya gustong bigyan ng extension. Gusto pa rin naman ni Harden na magstay sa Clippers pero business-wise, nanigurado lang si Harden na may team pa siya after the season kahit pa meron siyang player option. Inamin ni Harden na naghahabol siya ng championship. Kaso kailangan niya siguraduhin na financially stable siya lalo na para sa pamilya ni Harden. Parang tumiming lang si Harden na umalis ng Clippers. Dahil yon sa nangyari sa kanya sa Philadelphia. Sinabi kasi ng mga insider nun na kapag hindi pa rin naging okay si Harden sa Clippers at ito na rin kasi yung magiging last team niya, wala nang team ang kukuha kay Harden. Pero tahimik siyang umalis ng Clippers nang biglaan na lang siyang mag-request ng trade papuntang Cleveland. So far, panalo ang Cavaliers sa trade sa ngayon. Iba pa pag playoffs dahil si Garland merong injury at hindi pa nakakalaro sa Clippers. Samantalang si Harden on track na makalaro ng 65 to 70 games ngayong season at magiging pangatlong straight na taon niyang nakapaglaro ng more than 70 games since umalis ng Philadelphia. Base pa kay Harden, nakikita niyang ang Cavaliers ang magcha-champion ngayong season. So siya may sabi nun, sinabi ko lang. Si Kevin Durant mukhang naghahamon papasok ng All-Star Weekend. Pinatamaan niya yung mga European player kung sila ba ay makikipag-compete sa darating na All-Star Game. Dahil nakikriticize na walang effort ang mga players na maglaro kapag All-Star Game lalo na sina Kevin Durant, LeBron at Steph.
Sinabi ni KD or kinall out ni KD si Luka at si Jokic kung anong ginagawa nila kapag All-Star Weekend. Hindi matatawag na competition yung ginagawa nila. Para daw shotang ngayon lang nagkita ulit sina Jokic at si Luka kapag nasa All-Star Game. Wala di umanong pakialam yung dalawa kapag laro na. At ang sinisita ng media yung mga player na katulad niya na mga old head na American player. Last year, nang ipinatupad ang bagong format, tinawag na Worst All-Star Game na parang ngayon pinapahype ni KD lalo na't si Luka hindi pa sigurado maglalaro sa All-Star Game. So wala si Giannis at itong si SGA dahil sa injury, pero hindi alam kung maglalaro itong si Giannis sa All-Star Weekend dahil nga kinall out nitong si Kevin Durant yung mga European player. Si Steph wala rin naman din, hindi rin maglalaro. Maraming mga player no nang ayaw maglaro sa All-Star. Si Wembanyama naman sinabi niyang maximum effort ang ibibigay niya. Pero hindi naniwala si Kevin Durant. Titingnan na lang niya kapag mismong game na. Mukhang naghahamon si KD sa mga European player. Mukhang pinapahype na ni KD yung All-Star Game dahil alam niya kapag hindi maganda yung kakalabasan ng bagong format, sila na naman ang sisitahin or sisisihin ng media.